Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Yuri, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Sa kwentuhang ito. Kwento mo, ano ang nirereklamo mo? Ang nirereklamo ko po ay ang pananakit ng isang tatay ko na hindi po tanggap ang pagiging isang bakla ko. Sabalit gusto niya po akong maging isang tunay na lalaki. Ginawa ko din naman po lahat, pero Tito Boy, talagang wala po talaga na pusong babae po talaga ako. Na kahit na sinasabi niya, wala akong anak na bakla, pero hindi ko na lang yun pinapansin. Isang tabi ko na lang po ang salita ng aking tatay. Nung kabataan mo, 7, 8, 9 years old, anong naalala mo? Simula po nung natanto niya sa akin na isa akong gay, hindi niya po ako minahal. Parang tinakwil na lang po niya ako na wala akong anak na bakla. Sinasabi niya ito sa'yo? Yes po, Ano ang Tito. sinasabi niya eksakto? Umalis ka dito, wala akong anak na bakla. Lumayas ka dito dahil isa kang salot. Lahat ng mga bakla is mamatay na daw po. Mamatay ang mga bakla. Isa kang salot. Opo. Ano ito? Sinasabi niya ito kahit walang provocation? Yes po, Pag nakikita ka lang niya? Yes po, Anong Tito. sinasabi ng mga kapatid mo? Hayaan nyo na lang. Kasi si tatay ganyan talaga yan. So sa akin, Tito Boy, okay lang na ganun ako ng tatay ko. Kasi tatay ko naman siya. Kahit ano sabihin sa akin na pambabatikos ng tatay ko, ay kaya ko pong tanggapin. Kaya mong tanggapin kahit mali dahil? Dahil mahal ko ang tatay ko. Kahit nasabihan niya ako na wala akong anak na bakla sa lot, dapat namatay. Yun po ay dapat tanggapin ko po, Tito Boy. Nasasabi mo ito sa kanya, Tay, kahit anong sabihin mo, mahal kita. Yes po, Tito Boy. Nasabi ko na sa kanya na kahit anong sabihin niya sa akin, mahal pa rin kita. Anong klaseng pananakit ang natanggap mo mula sa tatay mo? Nung bata pa po ako, nakaranas po ako ng bugbugin niya ako, isa ko, tapos Isako? yes po, Tito Boy. Ilinalagay ka sa sako? Yes po. Tinatalian? Yes po. Tsaka niya po ako pinapalo-palo. Tapos tiniwarik niya po rin ako sa punong mangga. Kasi nga po gusto niya ako maging lalaki. Sinabi ko sa tatay ko na, ni kailan po hindi ako magiging isang lalaki. Bakla po ako. Sana matanggap niyo rin po ako bilang anak niyo pa. At ang sinasabi niya? Wala akong anak na bakla. Malas sa bakla. Malas sa lipunan yung pagiging isang bakla. Lumayas ka sa harapan ko. Nung nag-aaral pa po ako noon, nung mas inano ko yung pagtatrabaho. Kasi yung pag-aaral po kasi parang binaling ko na lang po dahil yung magulang ko nga, like ang tatay ko na hindi ako tanggap na bakla. Kumbaga nag-rebelde po ako noon, nagtrabaho ako, bata pa lang po ako noon, lumayas na po ako. Hanggang sa hindi na po ako nag-stay sa amin dahil ayaw akong makita ng tatay ko dahil puro pambubugbog, pananakit. At pagsasalita ng hindi maganda po ang mga napaparati sa akin po, Tito Boy. Ang nanay? Tanggap naman po niya ako, pero 50% lang po. Kasi Bakit sinasabi mong 50% lang ang pagtanggap? ayaw niya po kasi ako na maging isang ladlad na Becky. Ang gusto ng nanay ay? Simpleng bakla lang. Okay. So, maliban sa pananakit, pag sinasaktan ka, walang ginagawa ang mga kapatid, walang ginagawa ang nanay? Meron po, Tito Boy. Inaawat. Pinipigilan na lang po yung tatay ko. At so, kahit hindi lasing ang tatay, ito ang ginagawa niya sa'yo? Opo. Pero pag nalalasing, mas malakas po yung ginagawa niya sa akin. Naranasan ko po na dadaan lang ako. Binato niya ako ng baso, tapos alak. Sinabihan niya ako ng wala akong anak na bakla, lumayas ka sa paningin ko. May mga pagkakataon din na pag nasa labas kayo ng bahay, napapahiya ka? Yes po, Tito Boy. Hindi ko na lang po pinapansin. Sinasabihan niya ako na malas, mamatay ka na, hindi naman kita anak. Naririnig ko sa ibang tao na sinasabihan ako na gano'n ang tatay ko. Pero para sa akin, hinahayaan ko na lang po. Hinahayaan mo dahil? Dahil tatay ko naman siya, so kailangan ko lang tanggapin kung ano yung sinasabi sa akin ng tatay ko. Anong edad kang nagtrabaho? Age of 15 po. Nakatapos ka ng? Wala, undergraduate lang po No, correct. But nag-high school ka? No po. Okay. Elementary lang. Elementary, tapos ikay namasukan? Bilang isang katulong.
kahit saan pong lugar pumupunta ako na ayoko lang mag-stay sa aming gawa ngayon tatay ko, galit po sa akin. Kada sahod po ako, pinibigay ko sa nanay ko ng hindi ko pinapaalam sa tatay ko na habang nagtatrabaho ako, nagbibigay po ako sa kanila. Dahil ayoko lang makita yung tatay ko na mubugugin ako, tapos sasabihan ako ng mga masasakit na salita. Kaya ginagawa ko po, Tito Boy, is ako na lang po yung lumalayas, umaalis po. Kahit masakit sa akin, kailangan ko pong tanggapin. Kaya ngayon kasi, Tito Boy, is hiwalay pa rin kami hanggang ngayon ng papa ko. Hindi pa rin kami okay. Pero umuwi ka ng bahay? Sa ibang bahay po. Kasi yung tatay ko, tsaka yung tinutuluyan kong bahay, Tito Boy, isa lang po. Ginagawa ko po, sa ibang bahay ako pumupunta. Pag wala yung tatay ko, tsaka lang po ako umuwi. At may narinig din akong kwento na pag dumadating ka rin, umaalis din ang tatay mo. Opo, Tito Boy. Parang umiiwas din siya. Nag-iiwasan na lang po kami. Hanggang ngayon, kumusta ang estado ng relasyon ninyo ngayon? Ganun pa rin po, Tito Boy. Ganun pa rin. Hindi pa rin kami nagpapansin. Naniniwala ka ba na mahal ka rin ng tatay mo? Siguro po. Pero para sa akin, mahal ko yung tatay ko. Pero siya, dahil sa pananakit niya sa akin, ayaw niya lang akong mapahiya sa ibang tao. Kaya feel ko rin na mahal din po ako ng tatay ko, pero hindi niya Pero lang. ang hirap mapagtagpuin yung sinasaktan ka, sinasabihan ka ng masasakit na mga salita, at Opo, sabihing mahal ako. Opo, Tito Boy. Pero wala pa kayong conversation, wala pa kayong pag-uusap ng tatay ngayon na harapan, na ngayon na nasa edad ka na? Meron naman po, pero Tito Boy, hindi kami talagang nag-uusap. Pag galing siya sa trabaho, sikasuhin ko, din naalis na lang din po ako. Ako na lang umiiwas sa kanya. Dahil ayoko pong pag-initan na naman po ako ng ulo, masaktan ako ng tatay, lalo't nasa edad na. Kailan ka huling sinaktan ng tatay? Age of 20 po. You're how old now? 28. Oo. Ito na yung mga panahon na ikay umalis na ng bahay, Pangasinan. Napasok ka rin sa beauty parlor, right? Yes po, Tito Boy. As a hairstylist po. Tapos po, kumuha lang po ako ng experience. Then, ginawa ko sa sarili ko, ako na lang mismong nag-racket-racket. Dumating sa punto, Tito Boy, na habang nagsiservice ako sa isang client, pinahiya niya ako. At sinabihan ako na, huwag kayo magpaayos dyan kasi hindi naman bakla yan, lalaki yan. Sisirain lang yung buhok nyo. Dumating sa punto na ginano niya pa Sabi ako ng tatay mo? Yes po, Tito Boy. So sa akin, hinayaan ko na lang po. Iniyak ko na lang po yung sistemang gano'n na sinabi sa akin ng tatay ko. Siguro mga pang-5 beses mo nang sinabi yung hinayaan ko na lang. Yes. Pinagbibigyan mo na lang. Yes po. Para may katahimikan. Yes po. Pinagbibigyan mo na lang kasi sabi mo wala kang magawa. Yes po, Tito Boy. Hinahayaan ko na lang po yung tatay ko na kung ano yung gawin po sa akin. Tatanggapin mo. Yes po, Tito Boy. Tatanggapin ko dahil kahit anong pananakit, pagsasalitang di maganda ng magulang tatay ko is lagi ko iniisip, mahal ko yung tatay ko. Hinahayaan ko na lang po siya. Anong pangarap mo? Maging beautician po. Yun po yung pangarap ko para sa sarili ko. Pero sinisikap ko naman pong mag-aral po ng ALS kahit pa paano para po may pakita akong diploma. Katunayan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Umaasa ka pa rin na matatanggap ka at mahihinto ang masasakit na mga salita, mga pananakit ng tatay. Sa ngayon po, meron pa po. Maasa pa rin ako na ganun pa rin yung pananalita ng tatay ko. Hanggang sa ngayon na nagkakaedad na ako. Meron times na sinasabihan niya ako ng di maganda, pero normal na po sa akin yung ganun salita niya na ayoko na may anak na bakla. Mala, salot, ganun po. Anong dasal? Ang dasal ko po ay tanggapin ako ng tatay ko bilang isang bakla at mahalin niya ako ng lubos. Na iparamdam niya sa akin na tunay niya akong anak kahit na isa ako sa miyembro ng LGBT. Yuri, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Tatay Marcos, damo ko salamat. Salamat din, Tito Boy. Kanina, napakinggan mo ang iyong anak na si Yuri, na nahibatian mo ang mga ginyakan, ang kanyang mga sinabi. Ano ang iyong reaksyon, tatay? Ang reaksyon ko, Tito Boy, nga, gusto ko nga maituwid ang kanyang pagkatao, maging tunay siyang lalaki. Dahil ayaw ko kasi nang mayroon ako anak na bading. Gusto ko
lahat kami tunay nga lalaki. Kung lalaki, lalaki talaga. Kung babae, babae. Ayaw ko ng mga alanganin. Kaya ganun na lang, Tito Boy, ang galit ko sa kanya. Dahil hindi naman siya sumusunod sa kagustuhan ko. Doon kami lagi nagtatalo. At sa tuwing kinakausap ko siya, bigla na lang niya ako tinatalikuran. Kaya doon tumitindang galit ko, Tito Boy. Doon ako nahirapan sa anak ko na yon. Naging bading na nga, tapos hindi pa nakikinig sa magulang. Ang pangarap ko kasi, Tito Boy, mag-aral. Dahil siyang bunso namin na anak, ang gusto ko, mag-aral siya. Para pagdating ng araw, hindi siya asa sa mga kapatid niya. Magkaroon siya ng sariling hanap buhay at mamuhay siya ng maayos. Bago man ako tuluyan tumanda o mawala sa ibabaw ng mundo, yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Kaya pinipilit ko ituwid ang mga maling kilos niya o mga gawain. Yun po ang ano ko sa kanya. Pero tatay, alam niyo ho na may babae, may lalaki, at nalaman ho natin na may bakla, may bading, ika nga, may lesbian. Alam niyo ho yan. Alam ko po yun. Pero para sa iyo, ang iyong pananaw ay? Ang akin po pananaw, isa lang kasi ang ng Biblia ay dalawang klase pala. Isang tunay nga lalaki at isang tunay nga babae, walang alanganin. Tatay, ano ho ba ang ibig sabihin ng tunay na lalaki at tunay na babae? Yung pagkumilos, nasa tamang galaw. Ano ang tamang galaw, tatay? Yung matuwid, ayaw ko po kasi, Tito Boy, yung nakikita kong kimbot-kimbot pag lumalakad. Yung ginagaya niya mga galaw ng mga babae. Yun po ang inaayawan ko sa lahat. Ang gusto ko, maging tunay siya nga lalaki. Kung anong galaw ko nung araw, nung kabataan ko pa, yun ang gusto ko gayahin niya yun. Pero tatay, sususugan ko yung iyong sinasabi. Tunay na tao ang iyong anak. Huwag natin lagyan ng kasarian. Tunay na lalaki, tunay na babae. Pag sinundan niyo po yan, may hindi tunay na babae at lalaki. Pero dito ako pupunta. Ang iyong anak na si Yuri ay tunay na tao. Alam ko po yun, Tito Boy. At ang tao po ay iginagalang, ang tao po ay hindi sinasaktan, ang tao po ay may karapatan. Opo, nandoon po. Ano po ang inyong reaksyon? Ang ano ko po doon sa kanya, kung sakali hindi mababago ang pagiging bakla niya, ang gusto kong sumunod siya sa lahat nga pinapayo sa kanya para hindi ako magkaroon ng galit sa kanya. Gusto ko mag-makeup siya mag-trabaho at pag mayroon sa trabaho, ayaw ko yung bigla siya aalis pagka-sweldo. Halimbawa, nakasweldo siya, ang nagiging ugali kasi niya, pumupunta siya sa mga barkada na nakipag-inuman. Doon tumitindang galit ko, Tito Boy, sa kanya. Pero tay, bakit ho kayo umaabot sa pananakit? Bakit ho ibinitin niyo ho siya ng patiwarik, inilagay sa sako, binabato, sinusuntok? Bakit po kayo umaabot doon? Gusto ko po ma-disiplina yung mga kamalian niyang gawa. At para sa iyo, yun ang pamamaraan ng pagdidisiplina. Yun po ang dapat kong gawin kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Kaya dapat ko rin kontrahin yung mga maling gawa niya. Gusto kong maituwid. Tatay, konting kwento lamang po ito. Sa kasaysayan natin bilang tao, merong panahon noon na ang pag-iisip ng sangkatauhan ay ang pagiging bakla ay sakit. So, sususugan ko po yung mabago, magamot na iyong sinasabi. Sana mabago. Pero noong 1973, tay, ang pagiging bakla, ang pagiging LGBT, ay tinanggal na po sa listahan ng World Health Organization. Doon sa listahan nila ng mga sakit ng mental health disorder. So, ang sinasabi po ng United Nations ngayon ay hindi sakit ang pagiging bakla. Ano po ang nasa isip nyo ngayon? Ang nasa isip ko po, sa akin pananaw, ayaw ko talaga ng baklang at maaari. Opo. Pero, sige, susundan ko po yan. Pero tao po ang inyong anak. Hindi ho kayo naaawa pag sinusuntok nyo po, pag nasasaktan, tatay? Sa ngayon po, Tito Boy, inaano ko na lang yung mga galaw niya. Total, hindi naman siya sumusunod talaga sa kagustuhan ko. Nagiging suwail siya.
Pinabayaan ko siya kung saan ang gusto niya. Basta ang gusto ko magtrabaho siya ng maayos. Hindi yung pumapasok siya pag naghanap siya ng trabaho, pag natanggap, trabaho siya ng trabaho. Tapos pag nakasweldo, nauubos yung pera niya sa barkada. Sa pamilya. Pag uwi sa bahay, lasing. Tapos pag tinanong ko saan gagaling, hindi kumikibo. Siguro na asar sa akin, sabay alis. Kaya doon ko minsan napapagbuhatan ng kamay yun. Talagang sinusuntok ko siya pero hindi naman yung suntok na papatayin ko. Hindi ganun. Pero tay, Disiplina lang sa kanya. ka naluluoy, hindi ka naaawa. Naluluoy man ako, Tito Boy. Kaya lang, siya naman, hindi rin naman sa akin na luluoy. Ano mahimo ko doon? Alam niyo po, merong mga karapatan si Yuri. May mga karapatang pangtao si Yuri. Tatay, ito na lang. Mamaya makakarap natin si Kuya Alan at Pia para mas maipagpatuloy natin itong aton pagkakayakan, itong ating pag-uusap na ito. Mahal niyo ho ba ang inyong anak? Mahal ko po siya, Tito Boy. Kaso, nararamdaman ko nga, parang hindi niya ako mahal dahil ayaw sumunod siya sa mga pinapayo ko sa kanya. Dahil ang hinihingi niyo naman po, tatay, ay baguhin ang kanyang pagkatao. Yun naman po, Tito Boy. Kung masusunod lang lahat ng kagustuhan ko, yung pagiging bakla niya, pwede ko i-adjust sa sarili ko, tatanggapin ko. Kaya lang gusto ko magsumikap siya magtrabaho, hindi yung puro barkada na lang. Dahil kung hindi niya susundin yung kagustuhan ko na yon, maaaring makalimutan ko sa bilang anak. Talagang mananatiling matigas ang paninindigan ko. Dahil gusto ko akong sundin niya, hindi yung siyang susundin ko. Dahil anak ko lang siya. Yun po ang paninindigan ko sa sarili ko. Tay, maraming salamat. Narinig kita. Mamaya, sabi ko nga, pagpatuloy natin ang kwentuhan natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Tatay Marcos, maraming salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Salamat din po, Tito Boy. Sa tulong ni Kuya Alan at Ate Pia sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nagkaroon ng pag-uusap ang mag-ama. Nagkwentuhan, nagkapaliwanagan, at nag-umpisang magkaunawaan. Nangako si Tatay Marcos na magsisimula siya bilang isang mabuting ama. Si Yuri, mahal na mahal pa rin ang kanyang amang si Tatay Marcos. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.